Purihin natin ang Panginoon, O Lord Jesus, makapangyarihan na Diyos, Hari, kasatarang Hari, Lord God, sa oras na ito. Tinataas ka po namin, pinupuri ka po namin, Panginoon. Wala po akong magagawa kung wala po kayo, Lord God. Ako po humingi ng kapatawaran sa isip man, salita, sa gawa, sinasadya ko man, Lord, o hindi, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, lubos po akong nagpapakumbaba dahil wala po akong angking alam. Wala po ako, Lord God, kung wala po kayo. Kaya, Lord, let your will be done. Gamitin mo lang po ako isang instrumento upang magbahagi po ang iyong mga salita, Lord, clearly and na magiging maintindihan sa bawat isa, Lord God. Pagpalain mo ang lahat ng nakikinig, Panginoon, at ikaw po magpadala pa ng marami pang kaluluwa, Lord, upang makarinig ng iyong mga salita sa oras na ito. Pagpalain mo, Panginoon, ang iyong lingkod ngayon, itago mo lang ako sa iyong likuran at ikaw po ang mahayag sa oras na ito. Maraming salamat, Lord God. Let your will be done dito sa area of sanctuary na patuloy po kayong kikilos. Hallelujah sa bawat isa, Panginoon, at magpadala pa po kayo ng marami pang kaluluwa, Lord, upang makarinig ng iyong mga salita. Maraming salamat, Lord God, sa iyo lamang ang mataas na papurit, pasalamat sa oras na ito. In the name of the Lord Jesus Christ, ang lahat magsasabing Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God, mga kapatid. Gising na, gising mga anak sa Ginoo. Kumustang tagalangit dira? Praise God, purihin natin ang Panginoon, mga kapatid. Excited ba tayo? Amen. Ang kwento po dito, mga kapatid, isang lalaking bulag. Amen. Bago ang lahat, welcome po sa ating preacher. Ayan, preacher, thank you po for join us. I know busy ka. Brother Hindri, Sis Aluna from Jesus is the Center of Our Faith. And sa ating also, mga kapatid, sa ating mahal dyan, Jane. Sis Jane, saan na ba yun? Sis Jane Iligan, thank you so much po. And Sister Jane din po na partner, walang iba, partner ng ating preacher. Ayan, thank you po sa ating madam. Ayan. At sa lahat po dyan, sa baba, mga kapatid, ituloy po natin, no? I-share na lang po na sa ating link. Ayan, praise God. Purihin natin ang Panginoon sa oras na ito, mga kapatid. Wala po tayong ibang itinataas dito. Hindi po ako, kung baga, mga kapatid, hindi po ako haniti, mudala sa pulong sa Ginoo. But, hayaan ko po ang Panginoon ngayon nakikilos, no, mga kapatid. Hindi po ako katulad ni preacher, hindi po ako katulad ni Kuya Henry, at wala po akong katulad. Ayan, to God be the glory. Wag po kayong magsabi, ay, hindi naman yun si preacher nag word of God. Hindi po ako magaling na katulad sa inyong inaakala. Amen? But for God's glory, mga kapatid, magpapagamit lang po ako. Okay? Praise God. Pasensya na po kayo. Nawala na ako. Ayun, Sis Jeannie, nalaglag ka po. Praise the Lord, mga kapatid, nalaglag pala ako ba? Amen. Saan na po ako nalaglag, mga kapatid? Simula na po tayo, no, sa Book of John po tayo nagkukuha ng ating topic. Ano lang po ako, Sis Iligan, kung okay lang po ba ang aking boses dyan kasi nasa kabilang cellphone kasi ako ba. Ayan, thank you po sa aking mahal na kapatid nito na walang sawang suporta sa gawain ng ating Panginoon. Ang dyan po, mga kapatid, ito po yung Ibanghilyo. Ano? Ito po ang sulat o the Gospel according to dyan, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Ito po yung sulat na mababasa po natin dito sa sa New Testament po tayo, mga kapatid. Sa hindi po nakakaalam, nasa New Testament po tayo, mga kapatid, at buksan nyo po ang New Testament, mga kapatid, the book of John. Praise God. And then, punta kayo sa chapter 9. And then, magsimula po tayo magbasa doon sa verse 1 to 9 po, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Nabasa na po natin kanina, no, at nagpray na po tayo. Salamat sa ating Panginoon. Tayo po ngayon, mga kapatid, ay magsimula na. Praise God. Ito pong ang kwento nito, mga kapatid, ang isang babae po. Isang lalaki po na bulag siya, mga kapatid, no? Isang lalaking bulag, mga kapatid, mula pa sa kanyang sinapupunan ng kanyang mama, at siya po ay natao na bulag talaga. Praise God, sabi dito. And then sabi niya,
upang sabi dito at tinanong siya sa kanya na alagad na nagsasabi, tinanong po ang ating Panginoon na, Rabi, sino nga ang magkakasala, ang taong ito o ang kanyang ama pa o magulang upang siya ay ipanganak na bulag? At number 3, sumagot si Jesus at sinabi, hindi dahil sa taong ito nagkakasala ni ang kanyang mga magulang man, kundi upang mahayag sa kanya ang mga gawa ng Diyos. Take note mga kapatid, number 3 po yon. Sumagot si Jesus, wala pong sinasabi na kasalanan sa magulang. Wala pong sinasabi na kasalanan sa kanyang asawa dahil sila ay ganito ganyan, may ginagawa kasi. Hindi mga kapatid, anong sabi? Dahil nais ng Diyos na mahayag ang kanyang gawa dito sa mundo. Kaya merong mga tao pala mga kapatid na bulag mga kapatid. Minsan nga ngayon mga kapatid, mayroon pa ring bulag kahit nakakita mga kapatid, pero bulag pa rin sa katotohanan. Amen? Praise God. Sabi dito sa number 4, kinakailangan nating gawin ang mga gawa niyaong nagsugo sa akin. Samantalang sa araw, dumating ang gabi na walang taong magkagawa nito. Praise God. Dumating ang panahon mga kapatid, for example sa atin ngayon, nakarinig pa tayo ng mga salita ng Diyos, but sabi nga kasi ang Panginoon kasi mga kapatid ay marami po siyang mga, yung tinatawag na mga pahiwatig, no? Pahiwatig that time na siya po ay nag-word of God o nagshi-sharing po siya. Kaya dito po mga kapatid, marami po tayong dapat intindihin ngayon. Amen? Ang purpose po ng ating Panginoon dito sa mundo para po mahayag ang kanyang kapangyarihan. Take note, ang kanyang kapangyarihan mga kapatid na para sa atin baliwala o para sa atin na tao lang ko diri sa kalibutan, bulaklak lang ba diri mga igsoon ko? Dili no? Praise God, mayroon tayong purpose. Ano po ba ang purpose ang ating Panginoon? Anong purpose niya mga kapatid? Anong sinasabi niya? Sumagot si Jesus, hindi dahil sa taong ito nakasala ni ang kanyang mga magulang man. Praise God. Hindi, wala po tayong sisihan. Amen? Wala pong sinisisi dito ang ating Panginoon. Samantala, ang sinasabi niya, upang mahayag ang gawa ng Diyos. Praise God. Upang lumabas yung kapangyarihan ng ating Panginoon. And then, number 4, mga kapatid, kailangan nating gawin ang mga gawa niyaon na nagsugo sa akin samantalang sa araw pa. Hallelujah. At sa gabi, nawala ng taong magkagawa. Okay, number 5, samantalang ako'y nasa sanglibutan, ako ang ilaw sa sanglibutan. Praise God. Sino po daw ang ilaw mga kapatid? Ang ating Panginoon po mga kapatid. Amen. Ngayon kasi ang ilaw na maging ilaw natin ngayon yung salita na ng Panginoon dahil ito po ang ating sabi nga ni David sa Psalms 119 verse 119 verse 119 mga kapatid na ang salita ng Diyos ay lamparahan natin mga kapatid. Ito po yung lampara. Kumbaga, ito yung ilaw natin mga kapatid sa ating pag nung nakatira tayo dito sa mundo, ito po yung ilaw natin mga kapatid, ang salita ng Diyos. Kaya nga, nandoon si David sa ang salita mo aking iningatan upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Kaya nandoon yun mga kapatid. Amen? Kaya salamat sa ating Panginoon na tayo po ay nakaintindi sa kanyang mga salita mga kapatid. Amen? Siguro ang lahat magtanong, wala akong anong tawag dito, wala akong purpose o hindi ko alam kung anong purpose ko. Pero ngayon mga kapatid, may tatlo lang po tayong pag-usapan ngayon. Ano po ba ang purpose sa buhay ng bawat isa? Praise God. Hallelujah. Sa number 8, sabi dito, 7 pa muna. At sinabi sa kanya, ito po mga kapatid ha, sinugo po ang isang bulag. Maghugas ka sa tangki ng silo. O kumbaga sabihin natin na kung liliwanagin ay sinugo. Ang silo mga kapatid malayo po. Na kung pwede lang naman, kung itong lalaki nito, pwede naman dito sa bahay. Siyempre may tubig talaga tayo, may gripo. Bakit doon pa sa silo? Hallelujah. Minsan din ba mga kapatid, matanong din natin, bakit ang layo pa naman natin, dito na tayo, pwede na tayong makinig dito o minsan mga kapatid, ginamit tayo sa ating Panginoon sa malayo, katulad sa akin. Hindi ko naman talagang inaakala mga kapatid na pagdating ko dito sa online is dito po ako gagamitin, no? Hindi ko po, minsan question ko, pero dito po sa salita ng Diyos mga kapatid, dito po sinugo po siya ha, sabi niya dito, sinabi, humayo ka at maghugas ka sa tangke sa silo. Nga kung isipin natin mga kapatid, amen? Hallelujah. Nung sa 6 pa lang, nagkuha po ang Panginoon
ng lupa, no? Lumura siya sa lupa at ipinahid niya doon sa mata. Praise God. Kung baga sa maarte diyan, di ko ana ay kahugaw ana, di ba mga kapatid sa mga arte diha nambot na lang yun. Di jud mo kakita kung mag-inarte ta, way ti artihay ani karon ha. Nga kaon jud mo bisag unsa ron mga igsuon kay di gyud ni inartihay. Way arte-arte pag abot sa pag praise and worship ay di ko mo kanta kay yabag kog tingog. Aw, paano ka gagamitin ng Panginoon kung ganun ka, kapatid, 'di ba? Dito po ang isang taong ito, mga kapatid, hindi siya nag-arte. Hindi ka maging Christian kung mag-arte-arte ka, di ka bagay. Amen? Pero salamat sa Panginoon dahil bagay tayong lahat. Amen? Ang pagiging Christian, mga kapatid, dili inartihay. Okay? Hallelujah. Kung sino tayo, go ahead, mga kapatid. Amen? Sabi dito, mga kapatid, linuraan siya, mga kapatid. Saan nalura? Sa lapok pa talaga, sa putik. Tapos pinahid sa kanyang mata. Gusto ka makakita ayaw pag inarte, hilak dira. Aw, pagsisi, aw. Ana mga kapatid, okay. Relax lang, Sister Jenny. Okay. Praise God. Sabi dito mga kapatid, nang magsabi niya, ganito siya at lumura sa lupa at pinaputik at pinagpapaputik ang lura. Ikad uhugaw, kadumi. Praise God. Mga kapatid, no? Siguro, kadumi, 'di ba mga kapatid, kapag inarte si katong bulag, mga kapatid? Kasi nag-inarte-arte siya, di siya kakita, mga kapatid. Pero dahil sumunod siya sa utos ng Diyos, mga kapatid, nung niluraan siya, mga kapatid, amen? Hallelujah, pinahiran ang kanyang mata ng putik. At din sabi dito sa 6, nandito na yung amo ko. At sabi dito sa kanya, humayo ka, maghugas ka sa tangke ng silo. Ayan. And then mga kapatid, nandito yung amo kong lalaki. Ayan, praise God. Sabi dito, at sinabi niya sa kanya, humayo ka at maghugas ka sa tangke sa silo at liliwanagin, mga kapatid. Ito po ay sinugo. Siya ay lumayo at naghugas at tagbalik ay nakakita na. Ibig sabihin dito, mga kapatid, pagdating sa pagpagamit natin sa Panginoon ay hindi po tayo mag-inarte-arte. Amen? Amen? Praise God. May iba man mag-inarte, hindi talaga lalago ang taong hindi sumunod sa gawain ng Panginoon. Ibig sabihin, mga kapatid, narinig pa ba ako? Nandito kasi yung amo kong lalaki pero okay lang yan, nasa kwarto naman ako. Mga kapatid, ang pagsunod sa ating Panginoon, praise God, hindi po yun inarte, mga kapatid. Kahit saan tayo ilagay ng Panginoon, pwede tayong magpapagamit. At ibig sabihin, mga kapatid, itong tao na ito, hindi na niya inaano nga, ang dumi-dumi doon. Amen? Ganun po tayo, mga kapatid. Amen? Huwag po tayo mag-inarte kung gagamitin tayo ng Panginoon. Kahit ano pa yung boses natin, hayaan nyo na yung maghanap ng magandang boses, ipagamit nyo po yan sa Panginoon. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, hindi ko talented, pero willing ko, Panginoon, na mag-serve sa iyo. Lord, hindi ako marunong, pero willing ako. Itong tao na ito, willing siyang sumunod, mga kapatid. Hindi niya sinabi, Lord, bakit doon pa ako sa silo maghugas, na pwede naman dito, may gripo naman dito sa bahay. Pero ang bulag, sumunod siya sa utos ng ating Panginoon. Okay? Mga kapatid, naintindihan po ba natin, mga kapatid kong mahal? Okay, dito na po tayo. Our purpose, mga kapatid. Ano po ba ang purpose mo ngayon sa buhay mo? Praise God. Dito lang po ba tayo sa mundo, mga kapatid? Nag-iipon lang po ba tayo ng pira dito sa mundo? Number 1 po, our purpose is to glorify God. Anong purpose po ng Panginoon nung siya po ay nandito sa mundo, mga kapatid? Ang purpose po niya, hallelujah, nagpapagaling po siya ng mga may sakit. At ang purpose po niya, mga kapatid, na makita yung kalulwalhatian ng Panginoon. Makita yung gawa ng Diyos, mga kapatid. Pinapagaling niya yung mga bakol, pinapagaling niya yung mga taong, hallelujah, hindi na makakita. Katulad sa isang taong ito na mula pa sa sinapupunan sa kanyang mama ay siya po, mga kapatid, ay bulag na. Praise God. Purihin natin ang Panginoon. At doon po, mga kapatid, dahil bulag na po siya, ang ginawa po dito ay, hallelujah, nakita siya ng Panginoon at doon po natin nakita yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Number 1, mga kapatid, to our purpose is to glorify God. Ito po yung purpose natin dito sa mundo kung bakit tayo ay nandito. Lahat po tayo ay may purpose po ang Diyos, mga kapatid. Hindi po tayo nilagay dyan para tayong, kumbaga, mga kapatid, ay kumbaga tao-tao lang. Lahat po tayo ay may purpose. Lahat ng gamit, mga kapatid, kahit laruan yan, may purpose talaga yan. Lahat ng
pumunta ng abroad, may purpose. Siguro maggawa tayo ng bahay, gawa tayo ng ganito, pero ang purpose natin spiritually mga kapatid, na maihayo ang salita ng Diyos at maglingkod tayo sa ating Panginoon mga kapatid. Yun po ang ating purpose dito sa mundo mga kapatid. Amen? Praise God. Hallelujah. Ang sabi dito sa number 3, na para maihayag mga kapatid ang gawa ng ating Panginoon. Kaya praise the Lord. Sinong nagsasabi dyan na wala kang purpose dito sa mundo? Meron mga kapatid. Kaya ipagamit po natin yung ating mga talent mga kapatid. Hindi man tayo perfect na talented, hindi man talaga perfect yung mga ano natin, pero mahalin natin mga kapatid yung talent na nandyan sa inyo. Kung marunong kayo mag-presider, go ahead, paggamit kayo sa Panginoon. Kung marunong din kayo mga kapatid mag-share, share the link, mga kapatid, why not? Di nyo gagawin yan, di ba? Gagawin nyo yan para sa Panginoon. Okay? Praise God. And then mga kapatid, doon nga, para maihayag yung purpose ng ating Panginoon. At tayo naman ito, para mahayag din po na i-glorify natin ang Panginoon. I-glorify natin ang Panginoon sa lahat nating ginagawa mga kapatid. Okay? Number 2, our purpose is to obey God. Our purpose mga kapatid, to obey God. Ano po daw ang purpose natin mga kapatid? Number 2, our purpose is to obey God. Yung masunod mga kapatid. Anong sinasabi sa number 7? At sinabi niya sa kanya, humayo ka at maghugas ka sa tangki ng silo. Amen? Ito po ang sinasabi sa salita ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? And then that time, nagpunta po siya mga kapatid, no? Ninayo po niya. Kasi kung iba pa ito mga kapatid, matigas pa yung ulo, bakit pupunta pa ako sa silo na mayroon namang gripo dito? 'Di ba mga kapatid? But thanks God na mayroong tao na, nasusulat dito sa Bible na sumunod mga kapatid. Ang silo is napakadumi po yun mga kapatid. Tapos yung putik pa na mula sa may luwa pag yun mga tuy! Tapos mga kapatid, agoy nako mga kapatid, kung arte talaga hindi makakita mga kapatid. Amen? Kaya yung mag-praise and worship mga kapatid na may pa-cute-cute mga kapatid, di talaga nasasayan ang Panginoon yan. Para sa akin, kahit na mapangit ako dyan, mag-praise and worship ako, hindi ako nag-praise worship sa mga tao, kundi sa Panginoon. Kaya ilabas nyo ang boses nyo mga kapatid. Huwag kayong magpa-cute-cute. Pag nasa videokihan kayo, parang iubos nyo yung boses nyo, pero pag sa Panginoon, ayaw nyo pang umawit ng maayos. Amen po ba? Grabe kayo makahirit mga kapatid. Amen po ba mga kapatid? Pero sa Panginoon ayaw niyong umawit. Tingnan nyo, tawan-tawa si Brother Uklak. Tingnan nyo. Kaya huwag kayong mag-inarte mga kapatid. Ipagamit nyo yung hiyas nyo. Ayaw kayo, da mag-inarte ba? Pagka-arte-arte ninyo, pero pakantahon mo sa video yan, mangilog pa mong mic. Kay mo kanta mo touch by touch. Oh, sino ba dyan? Basta pagdating sa kanta touch by touch, dayon, kanta-kanta po mo ba? Ay, nako. Pero pagpaawitin kayo sa Panginoon, ay, hindi ako marunong. Saan ka nag-glorify na ang mga tao? Oh, praise the Lord, mga kapatid. Hindi po yung purpose natin ha. Huwag kayong kanta ng touch by touch dyan. Tapos sayo-sayo pa kayo. Nako, pero pag praise and worship mga kapatid, halos hindi tayo magalaw-galaw. Uy, umayos kayo ha, umayos kayo. Sige, hindi pa ako galit mga kapatid. Ayan. Praise God, hallelujah. Ang tatlong bagay na ito mga kapatid, nais kong ibahagi sa ating lahat para po maintindihan po natin. Amen? Ang number 1 po mga kapatid, our purpose is to glorify our God, to honor Him through an action. And sabi ni Juan chapter 9 mga kapatid sa chapter 3, sumagot si Jesus, ipinanganak siyang bulag hindi sa nakasala o sa kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan sa pamagitan niya. Sino po ba ang makagawang bigyan ng paningin ang isang bulag mga kapatid? Tanong ko sa inyo, wala. Kaya doon pa lang mga kapatid, maniwala ka na ang Diyos natin kaya kanyang bigyan ng paningin. Sinong naniwala dyan? Hindi kayo naniwala? Ako, naniniwala ako. Kasi wala naman talaga tayong makikita ngayon mga kapatid. Sige nga, kahit pa anong kilikili power mo gamitin mo dyan. Ang Panginoon lang po ang makagawa mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Wala po yung makagawa ngayon kahit sino mga kapatid, kundi sa kapangyarihan ng Diyos.
Praise the Lord. Ipinanganak na siya ng mga kapatid na wala. Tanging ang Diyos lamang, mga kapatid, ang may kapangyarihan na gawin ito. Tayo, ilang beses na tayong nakinig ng salita ng Diyos, pero hindi pa rin tayo nabago. Dahil hindi pa tayo totally committed sa Panginoon. Hindi pa tayo totally surrender sa ating Panginoon. Hallelujah. Nararapat lang, mga kapatid, na ibigay natin sa Diyos ang lahat ng papuri. Bakit? Bakit lagi na lang yung diyang santuary niya na umaga pa lang nandiyan na kami? Nararapat lamang na ibigay natin sa Diyos ang lahat ng papuri, mga kapatid. At iparangal dahil siya ang Diyos at siya ang lumikha sa atin. Amen ba, mga kapatid? Sa lahat ng mga bagay, siya ang lumikha. Sabi niya, mga kapatid, okay, take note ha, ito po supported natin na verse. Dito sabi niya, dito sa 1 Corinthians, sabi ni Apostol Paul sa chapter 13 verse 31, kaya nga kung kayo'y kumain o uminuma o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyong lahat ito na ikaparangal ng Diyos. Muli, our purpose is to glorify God. Tanungin kita, kapatid, sa ginagawa mo ba ngayon, nag-glorify ang Panginoon? Yes, nag-glorify ang Panginoon. Nag-share ka ng link. Praise the Lord. Nag-i-invite ka. Nag-glorify ang Panginoon, mga kapatid. Kundi, abtik lang kayo mo mag-invite pag mag-videoke na mo. Ay, nako, mga kapatid, hindi nag-glorify ang Panginoon. Pero pag sabi ni Sis Papsi o sa ating mga MC, mga kapatid, sinong gustong mawit? Lahat na kayo mawit, mga kapatid. Huwag na kayo magduha-duba ay ng pagduha-duha. Kaya ang atong giawitan, to glorify God, mga kapatid. Okay? Sa number 2 na tayo. Balikan na natin yung number 2. Our purpose is to obey God. Hallelujah. Kaya nga natanong ko kanina, bakit pupunta pa siya sa silo na mayroon namang gripo na kung pwede naman doon? Tapos yung putik, napakadumi pa yun. Ew. Di ba, mga kapatid? Nais pong ipakita ng ating Panginoong Hesus ang kahalagahan ng pagsunod. Amen po ba? Sino po ba ditong masunurin? Nais ng Panginoon na hallelujah, na ipakita sa ating Panginoon na ang kahalagahan sa pag-obey, mga kapatid. Sa verse na ito po, mga kapatid, na nabasa po natin, hallelujah, ang lalaking bulag na sinabi ni Jesus ay nagkaroon ng liwanag sa kanyang mata. Kung gusto po nating gumaling, hallelujah, sa ating mga karamdaman. Amen po ba? At kung nais natin pagpalain tayo sa lahat ng aspito ng ating buhay, ay sumunod po tayo sa ating Panginoon. Sumunod po tayo sa utos ng ating Diyos, mga kapatid. Alam ko po sa ating lahat ngayon ay meron po tayong mga utos na binigay ng ating Panginoon. Pero hindi nyo yan maintindihan kung hindi kayo humingi ng wisdom mula sa ating Panginoon. Kung bulag ay hindi sumusunod, binigyan niya ng instruction, mga kapatid. Ang tanong ko, makakita po ba siya? Sino pong makasagot dito, be? Kung ang bulag, mga kapatid, kung hindi siya sumusunod sa instruction, palagay ko, mga kapatid, hindi siya makakita. Bakit? Ang pinakahalaga doon, sumunod siya sa instruction ng ating Panginoon. Kaya dinais din po nating magkaroon ng liwanag sa ating paglilingkod sa Diyos. Sumunod po tayo kay Jesus Christ, mga kapatid. Sumunod ka po kung ano pong utos ng Panginoon sa iyo. Huwag kang sumunod sa jowa mo. Huwag kang sumunod sa kung dalhin ka doon sa pangkalibutanon. Huwag kang sumunod doon. Amen? Sumunod ka sa nagtawag sa iyo. Hallelujah. Tao lang yan, pero may nagsugo sa atin na makapangyarihan sa lahat. Amen ba, mga kapatid? Praise the Lord. Sinabi na sa Juan 8:12, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumunod sa akin ay magkaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman. Praise God. Kung sumunod lang tayo, mga kapatid, hindi na tayo magkakaroon ng, hallelujah, ngit-ngit nga dalan. Kundi mga kapatid, tayo po'y magkaroon ng liwanag sa ating paglalakad. Sumunod lang tayo. Huwag lang tayong magmatigas. Kasi sa tingin ko talaga hindi makakita ang isang bulag na ito kung hindi siya sumusunod sa instruction sa Diyos. Lahat po tayo may instruction tayo, mga kapatid. Sumunod lang po tayo. Amen? Okay.
Number 3, last but not the least mga kapatid. Number 3 lang po ito. Sana nakuha nyo ito. Hindi ko na po pahabaan pa. Kasi sayang naman ang marami kong masabi pero wala naman pala kayong na-take note kahit tanong ako ano po ang topic natin kahapon, di nyo alam. Praise God. Pero alam kong mayroong nag-take note niyan. Okay. Number 3 po mga kapatid. Amen? Our purpose is to have faith in God, mga kapatid. May pananampalataya sa Panginoon. Ito po yung purpose natin nandito sa mundo mga kapatid. Amen? Praise God. Kailangan talaga tayong mananampalataya. Ang isang taong ito mga kapatid, nanampalataya siya eh. Sumunod siya sa utos ng Panginoon. Ikaw ba kapatid, meron bang utos ang Panginoon sa iyo? Salamat dahil sinunod mo po ang utos ng ating Panginoon. Ang tao nagsuko sa buhay kay Kristo. Handa ba tayong isuko natin ang buhay natin kay Kristo na yun po ang gusto niya? At tanggapin, hallelujah, tatanggapin natin ang Panginoon na ating tagapagligtas. Handa ba natin na sundin ang kanyang salita? Ang totoong sumunod sa ating Panginoon, sabi niya, take up your cross and follow me. Kung tayo po ay sumunod sa ating Panginoon, handa ba natin mga kapatid na dalhin natin yung cross natin? Na itong cross na ito is aking mahal sa buhay. Handa ba natin mga kapatid na dalhin natin itong cross na ito? Praise God. Hallelujah. Handa ba tayong sumunod sa Panginoon mga kapatid? Ang Panginoon po, ang sabi niya, praise God, wala po siyang mga kapatid. Kung gusto kang sumunod sa akin, kaya mong pasanin ang cross na yan. Anong bang cross na ito? Yung cross na yun mga kapatid. Katulad ng ating pagsubok sa buhay. Marami pong cross mga kapatid na dapat natin, kaya ba natin itong pasanin mga kapatid? Surrender to Jesus. Tanggapin natin siya at sumunod tayo sa kanya na may pagpapakumbaba mga kapatid. Alam ko po lahat po tayo ay kailangan sumunod sa ating Panginoon. Kasi ang babaeng ito, kung siya po ay hindi siya sumusunod mga kapatid. Amen? Hindi po siya makakita. Yung lalaking ito, kung hindi po siya sumusunod, hindi po siya makakita mga kapatid. Kaya napaka-importante ang pagsunod po mga kapatid ko mahal. Napaka-importante po na sumundin po natin ang salita ng Diyos. At napaka-importante din po mga kapatid na makinig tayo sa salita ng Diyos. Mayroon tayong pananampalataya, mayroon tayong ginawa mga kapatid. Hindi lang po tayo nanampalataya pero wala tayong ginagawa. Di, talagang gagawin natin. Mahirap man ito Lord. Kung titingnan nyo mga kapatid, putik. Kung iba dyan mag-inarte-arte mga kapatid, di talaga tayo mapagaling mga kapatid. Kinuha niya ang putik mga kapatid. Nirukan pa talaga. Siyempre napakadumi yun mga kapatid. Pero dahil siya po ay naniniwala po siya na mapagaling siya mga kapatid. Hallelujah. Ginawa po niya mga kapatid. Amen. Ganun ba tayo ang ating paglilingkod sa ating Panginoon mga kapatid? Kaya praise God, purihin natin ang Panginoon na kailangan nating sumunod sa Kanya mga kapatid. To our purpose is to have faith in God. Amen mga kapatid? Kailangan mananampalataya tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. Kailangan natin mga kapatid, sumasampalataya tayo sa ating Panginoon. Sabi niya sa Hebrews 11:6, kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, hindi natin siya mabibigyan ng kaluguran. Kailangan pala mananampalataya tayo para kailangan natin mabigyan natin ng kaluguran ang ating Panginoon. Sapagkat ang siyumang lumapit sa Diyos ay dapat sumasampalataya na may Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa mga nananalig sa Kanya. Praise God, hallelujah. Kaya manalig tayo sa Kanya mga kapatid. Nais mo bang magbago? Nais mo bang baguhin mo ang sitwasyon mo ngayon? Nais mo ba, mga kapatid? Sumunod ka sa instruction sa ating Panginoon. Sumunod ka sa instruction ng ating Panginoon mga kapatid. Wala po tayong ibang gagawin. Sundin lang po natin yung instruction ng ating Panginoon. Bawal po mag-inarte mga kapatid pagdating sa Word of God. Bawal po mag-inarte. Sa pagdating ng praise and worship, bawal po mag-inarte. Hallelujah. Ibigay mo na yung the best mo. Isipin mo ngayon na lang ang araw mo. Bukas hindi natin alam. Mga kapatid, minsan tipirin pa natin yung pag-worship natin sa ating Panginoon. Pero pag dito sa sanlibutan mga kapatid, talagang ibigay todo tayo mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah.
Mag-isip-isip tayo ngayon. Kung kailangan mag-worship tayo, ibigay na natin yung the best mga kapatid kasi hindi natin alam ang bukas kung tayo po ba ay buhay, tayo pa ba ay magkita-kita dito sa sanctuary of the area of sanctuary. Praise the Lord. Pag sabi ng mga MC natin, sinong gustong umawit, pag pray ka mga kapatid, aawit ka dyan. Magpasalamat ka sa Panginoon dahil buhay ka pa. Ang magagawa sa tao magpahinga, pero kung hindi na bibigyan ng Panginoon na gisingin ka, hindi ka talaga magising mga kapatid. Pinakamagandang paggising natin bagong umaga, bagong pag-isip naman mga kapatid. Praise the Lord, hallelujah. Masaya po ba tayo mga kapatid na tayo po'y nakarinig ng salita ng Diyos? Masaya ba tayo mga kapatid na tayo po'y matauhan dahil sa salita ng Diyos? Hindi natin alam mga kapatid ang ating buhay dito sa mundo. Huwag po tayong patuloy lang sa ating pagkakasala mga kapatid. Kailangan mag-obey tayo sa ating Panginoon. Yes, bulag man tayo, lahat tayo, dumaan tayo sa pagkabulag, pero huwag tayong mananatili na lang na bulag hanggang ngayon. Amen po ba? Huwag tayong mananatili na parang patay na hindi natin alam yung totoo. Kung alam na natin yung totoo, gawin mo na yung makakabuti sa Diyos, makakabuti sa iyong pananampalataya at makakabuti sa pananampalataya ng inyong mga pamilya. Praise the Lord. Tayo po yung ilaw mga kapatid. Tayo po yung ilaw dito sa mundo. Kaya wag po ninyong hayaan mga kapatid na yung ilaw na yan isa ganun-ganun na lang na mawawala mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Hayaan natin na ang Panginoon po ang susundin natin. Hayaan natin na ang Panginoon po mga kapatid ang gagawa. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya sa ating pagsunod sa ating Panginoon, kailangan mayroon tayong isurrender mga kapatid. Hindi pwede mga kapatid, ang pwede na sa mata ng ating Panginoon. Pag tayo'y sumunod sa Panginoon, sumunod tayo na walang pagduda-duda. Dahil ang isang bulag na ito mga kapatid, hindi siya nagduda. Sumunod siya. Sumunod siya sa Panginoon. Ikaw ba mga kapatid, mayroon ka pa bang doubt sa pagsusunod sa Diyos? Ako'y naniniwala mga kapatid, tayo pong lahat ay dating bulag mga kapatid. Dating bulag sa espiritu, ngunit dahil sa kagandahan ng loob ng ating Diyos, naparito ang Panginoong Hesus upang upang tayo bigyan ng liwanag mga kapatid. Upang bigyan tayo ng liwanag. Hallelujah. Sabi po niya sa Juan, mga kapatid, chapter 5, mga kapatid. Kung binasa po natin ang chapter 5, mga kapatid, anong sabi niya? Samantalang ako nasa sanlibutan, ako ang ilaw sa sanlibutan. Praise the Lord, hallelujah. Siya ang ilaw mga kapatid. Kaya kung tayo po, always tayo nagpabulag-bulag kahit alam natin ang totoo mga kapatid. Pagsisihan mo na yan mga kapatid. Dahil sa totoo lang, lahat po tayo ay, hallelujah, marami na po tayong napakinggan na mga salita ng Diyos. Kung nandito tayo sa tatlong ito mga kapatid, dapat nating sundin ang ating Panginoon. Hindi tayo mag-inarte mga kapatid. Pagdating sa praise and worship, kahit ako mga kapatid, hindi ko talaga titipirin ang Panginoon. Mag-worship ako, mag-praise and worship ako, praise God, mag-word of God ako mga kapatid. Kahit nasa kusina ako, ibibigay ko ang the best dahil iniisip ko, hindi ko alam kung kailan pa ba ako gagamitin ng ating Panginoon. Pinaka-the best mga kapatid, buong puso mo ibigay mo sa ating Panginoon upang siya'y maluwalhati sa ating mga buhay. Katulad kanina, na-bless po ako kanina sa umawit, talagang feel mo ang presensya ng Diyos. Ganun mga kapatid, buong puso, isurrender mo sa Panginoon. Kundi doon na lang tayo pag umawit ng touch by touch, para na tayong nasa langit mga kapatid. Yun ba? Hindi yun maganda mga kapatid. Awitan natin ang Panginoon. Masasayang awit. Thank you Lord, napili mo ako. Bulag ako dati Lord, pero dahil sa iyo, nakakita na ako. Praise God. Itataas natin ang Panginoon sa buhay natin mga kapatid. Kung tayo, mahilig tayo sa touch by touch, karon hindi na. Amen. Pupurihin na natin ang Panginoon. Lahat tayo may hininga. Bigyan natin ng daan ng ating Panginoon. Our purpose is to have faith mga kapatid. I-worship natin ang Panginoon. Huwag kayong mahiya dyan.
Hindi naman lahat umattend dito, yung iba nagmarites lang, pero salamat sa Panginoon sa lahat na nandito ron, walang marites ngayon, mga kapatid. Lahat po tayo, tamaan tayo dito. Dahil yung iba, gusto lang nila pag mag-videoke, bigay na nilang lahat, mga kapatid. Pero pag para sa Panginoon, ikaw lang sis. Ganun ba tayo, mga kapatid? Pero salamat sa Panginoon na wala po yan dito, mga kapatid. Pagtingin ninyo, wala pong nag-praise and worship, akyat agad kayo, kapatid, kung pray kayo. Aawitan ninyo ang Panginoon. Huwag niyong hayaan na yung ating program is mahinto-hinto dahil wala yung naka-schedule. Kundi mga kapatid, ipagamit mo yan. Isipin mo, hindi ikaw. Hindi sa tao ka nagpapagamit, sa Panginoon ka. Pagsabi sa host, mga kapatid, sinong aawit? Akyat ka. Sino mag-pray? Wala yung akyat ka na. Hindi na siya mag-mention ng sino man ang umakyat. Tayo na mismo, mga kapatid. Tayo na mismo ang sumunod. Amen? Purihin ang ating Panginoon, mga kapatid. Sa umagang ito, ang ating topic po, our purpose to glorify our God. Our purpose to obey God, mga kapatid. And to our purpose, to have faith in God, mga kapatid. Pinakamaganda ang pananampalataya sa ating lahat. Pinakamaganda yung may pananampalataya tayo. Dahil itong pananampalataya, ito ang mag-guide sa atin para makalakad tayo ayon sa kanyang kalooban. Kaya praise the Lord, purihin natin ang Panginoon, mga kapatid, sa oras na ito. Maraming salamat po sa kanyang salita. I hope na meron po tayong nakuha, mga kapatid. Hindi lang po tayo palutang-lutang dito sa mundo. Hindi lang po tayo ay nandito lang para magpakita sa tao, kundi pakita natin na mahal tayo sa ating Panginoon. Mahal ka ng Diyos, mga kapatid. Mahal tayong lahat ng ating Panginoon. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, ako po'y manalangin sa nais na magpagamit sa ating Panginoon. Surrender ang imong kinabuhi sa Ginoo. Lord, kung dati mahiyain ako, Lord, kung dati malakas akong mag-videoke, pero sa pag-word of God, hindi ako makinig. Pag mag-worship dito, Panginoon, ayaw kong mumawit. Mga kapatid, ito na po ang time na ipagamit po natin yung ating mga boses. Hindi man tayo kagalingan. Hindi naman naghanap ang Panginoon ng magaling, mga kapatid. Ang hinanap po ng Panginoon, committed ka sa Panginoon. I'm not talented, Lord. Di ko talented, Lord. Pero I'm willing to serve you, Lord. Ang gusto ng Diyos, mga kapatid, yung willing kang mag-sacrifice. Yung willing mong isakripisyo mo ang buhay mo para lang sa kanyang ikakabuti. Praise the Lord. Hallelujah. Nais ng Diyos, mga kapatid, ngayon, sino sa inyo dyan nais magpagamit sa ating Panginoon? Huwag ka nang mag-50-50, kapatid. Huwag mong ipagamit yung hiyas mo dito lang sa sanlibutang ito. Walang makakabigay sa iyo, mga kapatid, ng mata kung wala ang Panginoon. Walang sino mang makapagbigay sa atin na makakita tayo sa maganda kung ang Panginoon, hindi bubuksan ng Panginoon ang ating spiritual eyes, mga kapatid. Kaya thanks God dahil may Panginoon po na nagbubukas sa ating spiritual na pag-iisip. Sa oras na ito, mga kapatid, hallelujah, ako po ang manalangin, mga kapatid. Willing ka ba na sumunod sa ating Panginoon? Willing ka bang isurrender mo ang lahat? Kahit mabigat pa, mga kapatid, ibigay mo yan sa Panginoon. Pagamit ka na walang pag-alinlangan. Pagamit natin ang ating mga boses sa ating Panginoon. Hindi na kailangan natin mga kapatid ngayon, tumitingin tayo sa mga negatibong nangyayari, kundi titingnan natin yung mga positive na kahit tayo ay makasalanan, kahit tayo gumagawa ng mga kasalanan, pero nandyan pa rin ang salita ng Diyos na palaging sumusunod sa atin. Amen. Praise the Lord. Purihin natin ang Panginoon sa oras na ito. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. O Lord Jesus, makapangyarihan namin na Diyos. Sa oras na ito, Panginoon, maraming salamat, O Lord God, sa iyong mga salita na napakinggan po namin, Panginoon. Ang aming purpose, Panginoon, para lang mag-glorify ka, O Lord God. Hindi po namin ito magagawa, Lord, kung wala po kayo. Kaya, Lord God, nandito po kami sa area of sanctuary, O Lord God, upang ma-glorify po
ang iyong pangalan, O Lord God, upang mapakilala ka po namin, Panginoon, na dati po kaming bulag, Lord. Pero ngayon, Panginoon, nakakita po kami dahil sa iyong kapangyarihan. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Maraming salamat, Lord God, sa oras na ito, Panginoon, na kaming lahat po nabuksan po namin ang aming pag-iisip, nabuksan po namin ang aming, hallelujah, ang aming spiritual eyes, Lord God. Nakita namin kung gaano pala kahalaga ang pag-obey sa iyong mga salita. Gaano pala kahalaga, Panginoon, na mayroon po kaming pananampalataya. Dahil dito, Lord, nagkakaroon po kami ng, hallelujah, liwanag sa aming buhay. Nakita namin yung liwanag, Panginoon. Dahil ikaw yung liwanag, Lord God. Salamat, Lord, sa area of sanctuary. Na patuloy mo pong dalhin ang mga kapatiran kung dito na bulag pa sa katotohanan, Panginoon. Ikaw po ang maitaas namin, Lord, dito sa area of sanctuary. Sa lahat po, Panginoon, na nagtataasan ng kamay ngayon, O Lord God, ano man pong iniindak nila, O Lord God, meron man po silang mga pagsubok sa buhay. Meron man po silang pinagdaanan sa buhay. Meron man po silang mga prayer requests, O Lord God, na hindi nila nasabi, Panginoon, Lord God, by the authority of your words, by the power of your name, right now, Lord God, healing upon healing in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Lord, ikaw po ang Diyos na magpapagaling sa lahat ng may sakit. Mayroon pong mga prayer request, Lord, hallelujah, na nasa box ko po, Lord God. About po kay Sis Jean, Lord, mayroon po siyang prayer request, O Panginoon, sa kanyang anak. Lord God, hallelujah, ikaw po ang nakakilala, Panginoon, kung ano man pong sakit na meron sa kanyang anak, Panginoon. I believe, Panginoon, kahit nga bulag, Panginoon, nakakita, Lord, ikaw ang Diyos, walang natatakpan, Panginoon. Nakita mo lahat, O Lord God, kung ano pong sakit sa kanyang anak, O Lord God. Hallelujah, sa oras na ito, Panginoon, hallelujah, hallelujah, hindi, dili mubo ang imong kamot, na dili nimo siya mahikap nining mga oras. Hallelujah, Jesus. Oras na ito, Panginoon, by the authority of your words, O Lord God, by the power of your name, in the name of Jesus. Lord God, ikaw po ang magpapagaling sa anak ng aking kapatid na si Sis Iligan, Panginoon. Lord, wala po kaming magagawa. OFW po kami, Panginoon. Ikaw po ang nakakita kung ano po ang kanilang pinagdaanan. Lord Jesus, ikaw po ang aming sandalan, Panginoon. Kung ano man po ito, Lord God, ang sakit na ito, Lord God, alam ko po, Panginoon, dito mo ipakita ang iyong kapangyarihan na kaya mong pagalingin anumang sakit, Lord God. Lord God, thank you so much, Panginoon, dito sa iyong kapangyarihan na pangalan. Hallelujah, hallelujah. Kami po'y naniniwala, O Lord God, na magpapagaling po kayo. Maraming salamat, Lord God, sa kagalingan. Sa lahat ng mayroong mga unspoken prayer request, Lord, I declare healing, I declare financial, O Lord God. Mayroon man nangangailangan ng financial problem, Panginoon, in the name of Jesus, Lord God, makareceive po sila, Panginoon. At ingatan mo din po, Panginoon, ang aming mga kapatid sa biyahe o saan man sila, Panginoon, at mga OFW. Maraming salamat, Lord God, sa oras na ito, sa iyong dakilang pangalan na aming sinasamba ngayon at nag-iisa naming Diyos. Diyos ni Isaac, Diyos ni Moises, kung saan po kami tinawag mo po, Panginoon. Ikaw po ang aming King of King, Lord of Lord, dito sa BR na ito, Panginoon. Lahat ng gagamitin mo, Lord, gamitin mo mightily, powerfully. Lahat ng mga preacher, Panginoon, lahat ng mga pastors, Lord God, na lahat ng magsalita ng salita mo, Panginoon, yung ayon lang po sa iyong kalooban, Lord. Maraming salamat, Lord God. Hallelujah. Sa lahat ng napakinggan namin, Panginoon, silyuhan nimo ni Lord na dili ni kawaton sa kahit sino, Panginoon, hindi ni manakaw sa iba't iba, Panginoon, kundi, Lord, ilagay po namin ito sa aming puso at isipan, Panginoon, upang kami po'y sumunod sa iyo. Ito po ang tatlong ito, Panginoon, mag-glorify ka. Kailangan din namin ma-obey po ang lahat ng
utos mo at meron po kaming pananampalataya na itong tatlong ito, Panginoon, hallelujah, mailagay po namin sa aming puso't isipan at sumunod po kami ayon sa iyong kalooban. Maraming salamat, Lord God, hallelujah, sa iyo lamang ang mataas na papuri sa oras na ito. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Dawata ang kaayuhan igsuon ko at sa lahat po ng Area of Sanctuary, maraming salamat po. God bless us all po, mga kapatid. Be blessed and be a blessing. Balik ko na po sa ating MC. God bless us all.